Ano bang nangyayari sa taong may epilepsy? Okay. Ang una po natin kailangan ma-distinguish is yung pinagkaiba po ng seizure o convulsion na tinatawag tsaka ng epilepsy. Aha. Ang hindi po kasi lahat ng seizure ay automatically epilepsy po kaagad. Okay. No, ang seizure po kasi ay yung isang temporary na pag-atake ng maaaring pinaka-common na nakikita po natin yung panginginig, no, ng buong katawan ng isang pasyente. Ito po ay primarily dahil po nagkaroon ng problem o nagkaroon po ng aberya yung electrical conduction ng mga brain cells natin. So pag ito ay isang episode lamang, then it's called a seizure attack. However, ito ay nalilibelan na po as an epilepsy if kapag nagkakaroon po ng unprovoked na seizure attacks in a span of 24 hours. And usually, these kinds of epilepsy or syndromes of epilepsy has to be worked up po. Sabihin, we have to be able to first identify what the cause is. And typically, per age group, no, depending on the population, if it is pediatric or if it's an adult, dun po tayo nagkakaroon ng mga possible differential diagnosis as to kung ano po kaya yung pangunahing dahilan nung kanyang pag-atake ng epilepsy. How common, Doc, is epilepsy dito sa In the Pinas? Philippines, Yeah. yes po, in the Philippines, it's roughly around 0.9%, no? You might think na 0.9% is really not that many, pero in the context of having millions of people in the Philippines, it's still a substantial amount. Medyo marami pa rin po talaga. And typically, dapat po, kailangan natin turuan yung mga ating mga tao sa bahay, no, ating mga kasama na kung paano mag-identify na ang isang tao ay nagkakaroon na ng ganong klaseng atake. Ayun na nga, how to identify, Doc, kung Okay. nagkakaroon na ng atake ng epilepsy. Opo, tulad po na sabi ko po kanina, pinaka-common po, pinaka-pangkaraniwan ay yun pong nakikita po natin madalas sa mga media, no? Yung mga talagang nangingisay po, naninigas. Pero it's also very important to identify that there are also other types, no, of seizure attacks that could constitute an epilepsy. Which is number one, pwede pong may blank stares, no? Yung bigla pong natutulala na parang wala sa sarili, bigla-bigla pong tumitigil yung kanyang activity, no, parang nawawala sa sarili at biglang babalik po sa normal. At the same time, maaari din po yung parang may mga kakaibang ginagawa, no, parang may binobotones na wala namang botones sa damit o di kaya yung parang may nginunguya, no, lip smacking. Parang nag-smack siya ng lips kahit na wala namang dahilan, parang magkaroon ng lip smacking. So these are also other types of possible seizures that could actually constitute an epilepsy as well. Doc, paano mo malalaman na yung tao, 'di ba? Magkakaroon ng kumbaga may epilepsy siya. How does this start? O, yun lang ba ang hahanapin mga symptoms? The above-mentioned symptoms? Yung kami mention nyo lang, Doc? Yes po. But it's very important din po kasi to identify kung yung pangingisay po ng pasyente, for example, is the entire body or just a part of them. Kasi this will tell you or this will help us identify ano yung possible na cause. For example, if only, say, one extremity or one limb of the patient is the one that's being affected by the seizure attack, then you might think na yung cause po nung kanyang pag-atake is more of a focal. Sabihin, meron pong possible na area in the brain where the seizure discharges are coming from specifically. As compared to, for example, at the onset, nung pag-umpisa pa lang, buong katawan talaga yung nangingisay, then you might possibly think of a more diffuse problem. Sometimes, mga medical problems, no, can also cause seizures, right? So, yun po yung mga kailangan nating pansinin. Ano ba to? Usually yung mga nagkaka-epilepsy po ba may deficiency sa vitamin B? What triggers it? Okay. Well, vitamin B deficiency, I don't think there is a concrete study that you can correlate the two between seizure attacks and vitamin B deficiency. But typically, if the case is
primarily neurologic, ibig sabihin ang pinanggagalingan po nung atake ng seizure niya is dahil talaga may problema sa brain. No? So for example, if ito ay nangyari sa medyo mas nakatatandang populasyon, no? Yung mga medyo elderly patients natin, maaari nating isipin na, baka yung pananakit ng ulo na before, nagkakaroon ng, may history ng stroke po ba dati, meron po bang brain tumor in the past that could be causing the abnormality in electrical discharges sa utak ng isang pasyente. Or pag mga medyo bata naman, mas common po sa mga pediatric patients, yung ating mga less than 19 years old, no, na magkaroon ng mga epilepsy syndromes na nagiging, na na-identify po natin gamit ng tinatawag na EEG, no, or electroencephalogram. Ayan. So, yun nga po, no, let's say, kayo po, anong pinakamagandang contingency for this? If you know, Nasa public tayo, Oo. biglang may nangisay sa harap namin. correct. Di ba, should we just stand there or who do we call? Alam mo yun? Oh, What's the first thing we do? Ganun. Well, one common mistake that I often see po sa labas is if someone is having an attack, ang ginagawa po usually is kumukuha po ng kutsara tapos pinapasok po sa bibig. Parang ang konsepto po nila is para daw hindi po makagat ng pasyente yung dila niya. In reality, this is not the right thing to do. No? If you ever encounter someone who's having a seizure episode in public, the best thing you could do is to ensure po muna yung safety po ng pasyente na nakakaranas po nung atake na yon. Make sure na hindi natin siya i-crowd. Make sure na dapat mas maigi, nakatagilid po siya, no, para hindi po siya mag-choke sa sarili po niyang laway. it doesn't matter or of life, right or left. No, wala naman pong Basta igilid mo specific. siya. Yes po. Para lang hindi po siya masamid sa sarili po niyang plema o di kaya sa laway. And then of course, if the seizure is not really an emergency, no, na hindi siya yung tinatawag na status epilepticus, meaning it's lasting more than 5 minutes, it should resolve within that time. Kung mag-resolve within that time, then definitely you should call an ambulance or call someone to bring the patient either to the nearest clinic or to the nearest hospital para ma-check natin kung ano yung dahilan. Kasi yung mga iba dyan, mas concerned po natin yung mga first-time attacks. Sabihin, dati normal naman, tapos bigla po nagkaroon ng atake. Yung mga iba naman po na medyo common is talagang meron na silang seizure, epilepsy in the past. However, nakaligtaan inumin yung gamot. So medyo nakalimutan o medyo hindi po sila masyadong diligent sa pag-inom ng gamot o di kaya dahil sa budgetary constraints, no? Minsan nami-miss po nila yung gamot. So dun po sometimes can also trigger a seizure attack as well. So, bukod sa gamot, how do you avoid this? May mga bawal ka na bang kainin? Bawal mo? Kasi 'di ba usually pag nanonood ka, may mga Opo. trigger warning din dun sa 'di ba, sa show na parang Yes. if nagkakaroon ka ng seizures, huwag mo tong panoorin. This is gonna be sensitive to you. What else? Ano pa po yung kumbaga yung kailangan Dapat na alam iwasan. natin? Okay. One way to explain this po is, nabanggit ko po kanina yung tinatawag na electroencephalogram or an EEG. Yun po yung test na ginagawa wherein may mga kinakabit tayong mga electrodes, no, sa scalp ng tao to check for brain activity. Ngayon, during that procedure, meron po tayong mga maneuvers na pinapagawa sa mga pasyente. No? Namely, number one, we do photic stimulation. Ibig sabihin, kumukuha tayo ng light source and we repeatedly expose the patient to flashing lights. No? And another intervention or another technique that we do is also ask them to hyperventilate. Hihinga silang mabilis. And these interventions are there specifically to trigger a seizure episode. Kasi we want to be able to record the seizure episode as it happens while the EEG is nakakabit habang ginagawa yung EEG. Ngayon, yun din pong mga activities na yun ang pinapayo po natin sa ating mga pasyente na huwag pong gagawin sa labas. So, sabihin, ingatan po natin na pag manonood po na ng mga TV or ng mga palabas o sa mga sine especially, na kapag madilim po yung paligid, hindi po recommended sa mga taong may diagnosis na seizure or epilepsy na ma-expose po sa ganong klaseng television or palabas. Kasi yun po yung mga may seizure trigger warning. At the same time, wag po natin hahayaan sila na mag-hyperventilate, yung huminga ng mabilis. Kasi yun po yung isa sa mga bagay na nakaka-trigger din po ng atake. And at the same time, kapag meron na po siyang gamot na binigay, for example, na nakapagpatingin na po sa neurologist, and then nabigyan na po siya ng kaakibat or akmang anti-seizure medication, make sure na dapat nasusunod po yung pag-inom araw-araw. Hindi po nakakaligtaan o nakakalimutan. Yun po talaga yung mga risk factors for developing an attack of seizure po. Alright.
Ako ang takeaway ko dito, yung sa kutsara, akala ko all this time tama yun, para hindi niya makakagat yung dila. So yan yung mga nanonood sa atin ngayon, tandaan nyo, huwag nyo lalagyan ng kutsara pala yung Correct. mouth. Oo. Thank At you, igilid Doc. nyo. Oo, Agad. igilid Igilid nyo agad. yung katawan nung Yeah. nung nagkakaroon ng seizures or Yeah. epilepsy. Tapos ilang minutes pala ulit, Doc, yung normal lang na yung seizure hanggang sa lumipas, mga ilang minutes, Okay. gano'ng katagal? It's not normal po, pero in neurology po kasi we have a term called status epilepticus. Ibig sabihin, it's a neurological emergency na po yun. Ibig sabihin, if the seizure episode lasts for more than 5 minutes, no? Kumbaga, more than 5 minutes siya tuloy-tuloy, hindi siya tumitigil. Or for example, if nagkaroon po ng succeeding na seizure episode na hindi po bumabalik yung ulirat ng pasyente, sabihin hindi po siya nakaka-regain ng consciousness, then it's now termed as status epilepticus and it now warrants emergency intervention. Or else, pwede po magkaroon ng permanent long-term complications doon sa nervous system, particularly the brain of the patient. Ayun. Ito po ba, para sa mga inay, no? Kainay Yes. natin, paano kung buntis? Yan. May extra care po bang dapat gawin? Yes po. As I mentioned before, no, yung gamot very important. However, what we have to know is yung mga karamihan sa mga gamot na ginagamit for seizures ay naka-classify po kasi siya na hindi po lahat sila ay safe for the pregnant population. So you have to remember that being pregnant, special subset po siya ng population ng mga tao. No? Hindi lahat ng tao buntis o nagdadalang tao na dalawa yung kailangan nilang alagaan. So pag ganun, make sure na kailangan nilang magkonsulta muna sa neurologist po talaga para ipaliwanag sa kanila kung alin sa mga gamot na option ang safe not only for pregnancy but also for breastfeeding after the pregnancy. Kasi ayaw natin na matransmit yung gamot na iniinom ni mami papunta kay baby. Magiging problematic po kasi yun. Alright. Thank you. Thank you so much, Wow, Doc learned a lot John today. Alduin ko. So, ang ganda nung ang ganda nung talagang agad, nag-remind agad tayo. And this is really something that's happening on the daily na talagang dapat handa ang kahit sino man. True. Maraming salamat, Doc John Alduin ko. Can you please invite everybody sa clinic mo na who they think, no, kailangan ng ma-address ang concern na ganito? Okay, thank you po. No? So, for any pressing neurologic concerns, no, be it, for example, in this case, seizures, epilepsy, headaches, no, dizziness, even nerve pain, no, yung mga naiipit yung mga ugat, mga ganon, pwede po kayo lumapit sa pinakamalapit na neurologist, no, or sa akin, in my case, sa Chinese General Hospital, sa Metropolitan Medical Center, Fidel Mundo Medical Center as well. Yun lang naman po. Doc, last na lang, yung mga taong may dementia, pwede bang magka-seizure din? Yung mga late onset na mga epilepsy? Possible po ba yun? For dementia po kasi, what's important there is to remember it is a degenerative illness. Ibig sabihin, pag nagsimula yung proseso ng pagpangit ng memory, generally, ng isang pasyente, it's really very difficult to reverse the process. In fact, ang binibigay po namin na gamot is only to delay yung pagpangit ng mga sintomas niya. But if, for example, if the dementia is caused by a stroke, for example, so common po sa mga elderly natin, na na-stroke before, minsan hindi nila napansin o hindi po nagamot, nagkakaroon na po ng scarring, no? Nagkakaroon na ng peklat po yung part ng brain na nagkaroon ng stroke. And that part of the brain will then cause the dementia, and that part of the brain might also lead to them having seizure episodes. Okay, thank you for Thank that, you. Doc. At least I'm aware kasi my mom has dementia. So, maging aware din ako. Super. Salamat, Doc. Doc, thank you so much! Thank you po. Grabe.